Nalaman ni Victor na nagdadalang tao ang kasintahan niyang si Hilda. Wala pa sana ito sa plano nila dahil sa wala pa silang sapat na ipon at sariling bahay. Ano nang gagawin natin, Victor? Hindi pa ako handang maging ina. Pero ayoko naman ay palaglag ang bata. Niyakap ni Victor ang kasintahan at pinatatag ang loob nito. Handa man tayo sa hindi. Magsisikap ako para sa inyo ng magiging anak natin. Hindi ko kayo pababayaan. Pinatigil na muna ni Victor si Hilda sa pagtatrabaho nito para na rin maging maayos ang pagbubuntis nito. Isang kahera sa isang malaking tindahan si Hilda at sa construction naman si Victor. Nasa probinsya ang mga magulang at kapatid ni Victor, samantalang si Hilda naman ay nag-iisa na lang sa buhay. Naging maayos naman na sana ang lahat kahit na papaano. Ngunit biglang nawala ng trabaho si Victor. Tinangay ng kanilang foreman ang pondo sa ginagawa nilang gusali kasama ang ilang kasabwat nito. Kaya't siya at ang mga kasamahan niya ay parehas na nawalan ng trabaho dahil pinahinto ito ng may-ari para hanapin ang mga kasangkot. Paano yan, Victor? Sana tayo ngayon. Uuwi na muna tayo ng probinsya. Mas madali akong makakahanap ng trabaho roon. Kaso, hindi nga lang kagaya rito ang kita. Pero matitiyak ko naman na hindi na tayo magugutom. Magtiwala ka lang sa akin, Hilda. Hindi ko kayo pababayaan ng magiging anak natin. Niyakap na lamang ni Victor ang asawa para kahit papaano ay gumaan ang loob nito. Nang sumunod na araw ay naghanda na sila para sa kanilang pag-uwi ng probinsya at nang kinabukasan ay bumiyahe na sila. Nang makarating ay nagtaka si Victor kung bakit pinagtitinginan sila ng mga tao sa lugar nila. Nang mga panahong ito ay halata na ang tiyan ni Hilda. Hindi na nila ito binigyang pansin. Bagkus ay dumiretso na sila sa bahay ng mga magulang ni Victor. Pagkarating ay mainit silang sinalubong ng mga matatanda. Pinakilala naman ni Victor si Hilda sa mga ito pagkatapos niyang magmano. Nay, tay, si Hilda po, asawa ko. Nagmano si Hilda sa mga ito. Habang ang mag-asawa naman ay nagtinginan na tila ba nag-aalala. Iha, sumunod ka muna sa Nanay Berta mo at may pag-uusapan lang muna kami ni Victor. Sige po, tay. Dinala ni Berting ang anak sa kusina at nagtimpla ng kape para sa kanilang dalawa. Bakit bigla-bigla naman yata ang pag-uwi mo rito, Victor? Tsaka nag-asawa ka na pala nang di ka man lang nagsasabi sa amin ng nanay at dinala mo pa rito ng buntis. Pasensya na po, tay. Wala pa po talaga sa plano namin ni Hilda ang magkaanak. Kaso nandyan na yan at kailangan kong panagutan. Nauunawaan ko, anak, pero delikado na dinala mo pa siya rito. Marami ng buntis ang nawawala rito o di kaya naman ay natatagpuan na lang ng wala ng buhay at wakwak ang tiyan. Nagsilikas na nga ang ibang taga rito. Di naman kami makaalis ng nanay mo
dahil nandito lahat ng aming kabuhayan. Ano pong ibig niyong sabihin, Tay? Umaatake na naman ang mga abwak sa lugar natin, anak. Kaya't ingatan mong maigi ang asawa mo. Nabahala si Victor sa kanyang narinig. Sa pagkakaalala niya, bata pa lamang siya nang huling umatake ang mga abwak sa kanilang lugar. Nang mga panahong iyon ay marami ring mga antingero at mga albularyo ang tumutugis sa mga ito. At isa na roon ang kanyang lolo. Maraming napatay na mga abwak ng mga panahong iyon. Dahilan para ang iba sa mga ito na natira ay magsilikas. Dahil hindi na nila kinaya ang lakas ng mga antingerong humarap sa kanila. Sa kasalukuyan ay walang magagawa si Victor, kundi ang protektahan ang kanyang asawa at tiyaking ligtas ito habang nasa trabaho siya. Sa pangungopra sa sariling nyogan, kumukuha ng pangkabuhayan ang mga magulang ni Victor, kaya't ito rin ang naging trabaho niya roon. At para matiyak niyang ligtas ang kanyang asawa, ay sinabihan niya ito na huwag lalabas ng bahay nang wala siya. Ang mga abwak ay dumadaan sa ilalim ng lupa. Ginagawa nila ito kadalasan kapag gusto nilang madaling makuha ang kanilang biktima at para rin hindi agad mahuli o madaling atakihin ng kanilang kalaban. Gawa naman sa bato at konkreto ang bahay nila Victor na naipundar ng kanyang mga magulang dahil rin sa kanilang koprahan. Nasa may bintana ng kwarto noon si Hilda habang nananahi ng mga magiging damit ng kanilang anak. Ayaw kasi ni Victor na lumabas siya ng bahay dahil hindi ligtas, kaya't nagpabili na lamang siya rito ng mga telang maaari niyang gamitin dahil kahit papaano ay marunong naman siyang manahi at manulsi ng damit. Habang nasa may bintana ay napansin ni Hilda na mayroong nakatingin sa kanya mula sa labas. 2 lalaki at 1 babae. Matalim ang tingin ng mga ito sa kanya. Iniwas niya ang tingin sa mga ito at inakalang aalis din. Muli ay kanya itong tiningnan. Gaya ng inaasahan niya na wala nga ito. Nakampante si Hilda at bumuntong hininga nang biglang may tumalo na lang sa bintana na galing sa labas. At ito ay isa sa mga lalaking nakatanaw sa kanya kani-kanina lang. Napasigaw sa sobrang takot si Hilda dahil naging nakakakilabot na ang itsura nito. Naging parang taong bayawak na may mapupulang mga mata. Napatakbo naman ang biyanan niya papunta sa kanya para tingnan kung ano ang nangyari at nasindak ang matanda nang makitang isa itong abwak. Abwak! Sigaw ng matanda. Kukunin pa sana ng matandang babae ang buntot pagi sa kanilang dingding. Ngunit hindi pa man ito nakakalayo. Ang matanda ay napahinto na ito. Inay! Pinutasan ng abwak nang pumasok sa kwarto ni Hilda ang ina ni Victor. Pinaklas niya ang puso nito. Bumagsak sa sahig ang matanda. Umaagos pa mula sa bibig nito ang sarili nitong dugo
at nakadilat ang mata nang bumagsak ito. Nanginginig naman sa takot si Hilda nang siya naman ang pagbalingan ng nilalang. Nanlilisik ang namumulang mga mata nito at umaagos ang malapot na laway mula sa bibig nito. Napahiyaw pa sa sobrang takot si Hilda nang kainin na ng nilalang ang puso ng matanda. Maya-maya pa ay dumating na ang dalawa pa nitong mga kasama. Hindi ba pwedeng sa atin na lang to? Hindi naman siguro malalaman ni Amo kung tayo ang kakain sa babaeng ito. Hindi pwede. Alam na ni Amo ang tungkol dito. Tayo ang mananagot kapag ginalaw natin to. Huwag kayong mag-alala. Parehas naman natin siyang pagsasaluhan sa piging na inihanda ni Amo para sa lahi natin. Kasama ang ilang buntis at batang nakuha natin. Maawa kayo. Huwag niyo ako sasaktan, pakiusap. Ang tangi na lamang na ibulalas ni Hilda dahil alam niyang sa mga sandaling iyon ay hindi mga tao ang nasa harapan niya, kundi mga aswang. Nang mga sandaling iyon ay pauwi pa lamang sina Victor at ang kanyang tatay mula sa bukid. Nang makarating sila ng bahay ay kinabahan si Victor. Nagtaka ito dahil nakabukas ang pinto, tahimik din at walang sumasagot nang tawagin niya ang kanyang ina at asawa. Nanlambot ang mga tuhod ni Victor nang makitang nakahandusay ang kanyang ina sa bungad ng pinto ng kwarto nila ni Hilda. Napasigaw naman ang kanyang ama nang makitang wala ng buhay ang kanyang asawa. Selma! Hindi! Hiyaw nito habang yakap ang asawa. Tay, nawawala rin si Hilda. Victor, anak, dalhin mo ang buntot pagi at itak naman ang sakin. Ililigtas natin ang mag-ina mo. Nakarating sila sa maliit at liblib na pamayanan. At sa gitna nito ay nakita ni Victor ang ilang mga babaeng buntis na nakatali at may ibang bata rin. Nakita niya sa mga ito si Hilda. Matyaga silang naghintay ng tiyempo para makuha si Hilda. Makasarili man pero pikit mata na lang na hindi tiningnan ni Victor ang ibang bihag. Dahil may hirapan na sila kapag pati ang mga ito ay ililigtas din nila. Anak, iligtas mo ang asawa mo at ako na ang magmamatiyag. Hindi ka na dapat nagpunta pa rito, Victor. Si tatay ang kasama ko. Bilisan na natin at baka may dumating pa. Paano si tatay? Wala na siya, Victor. Siya yung nakasabit ng patiwarik sa likod ng kubong ito. Kanina lang siya dinala. Pinatay siya ng tangkaing iligtas ako. Kung ganon, sino yung kasama ko mula pa kanina? Walang iba, kundi ako.
Inuha ko ang tatay mo kanina habang nasa bukid kayo at hindi mo napansin yon. Ang gaya ko ay kayang gayahin ng anyo ng kahit na sinong tao. Nakulangan kami para sa gaganaping salo-salo ngayong gabi. At ikaw ang karagdagan! Sa gabing iyon, sa maliit na pamayanang ding yun, naganap ang piyesta ng mga abwak.